Pagkatapos ng rounds ni Sandro ng alas 3 ay dumaan na siya sa isang jewelry store. Isang Tiffany necklace with turquoise pendant ang binili niya na doble ang halaga sa binili ni Marco. Excited siyang umuwi para ipakita yun sa dalaga. "This is expensive, Sandro. Alam mo namang ayokong tumatanggap ng ano pa man dahil hindi ko naman kailangan." Binalik ni Danica sa kanya ang kahon ay kinainis ni Sandro. "Can you just appreciate it? Mas madali bang tanggapin kung galing kay Marco? This isn't the first time you rejected my gift, Danica." Kinuha niya ang kahon at pabagsak nilapag na lang sa estante. Sa inis niya ay gusto niyang mag-walk out. Kinuha ni Sandro ang mga maruming damit saka inilagay sa paper bag para malabhan ang katulong. "Ihahatid ko muna to sa bahay." Sa daan ay naiinis pa rin siya. Pagdating niya sa mansyon ay kaagad naman siyang sinalubong ng ina. "Ano itong nabalitaan ko kay Ezekiel na may inuwi kang babae sa kondo niya?" "Just a friend, ma." Humalik si Sandro sa pisngi ng ina saka inabot sa katulong ang mga labahin. "You never run out of friends, Sandro. Kailan ka ba magseseryoso? Bea is waiting. I'm sure you can be a great couple. Isa yan sa pinunta ko dito. Will you stop setting me up with her? I am not interested with Bea. Sa ginagawa niyo, lalo siyang umaasa sa wala. But I want her to be your wife, kesa naman sa kung sino-sinong babae dyan. Tulad niyan, pumayag na sumama sa'yo sa kondo. Gayong ang sabi mo'y magkaibigan lang kayo. A special friend, ma." He winked at her mother. "I don't like her. May dinner tayo sa Manila Pen sa Sabado at naroon si Bea at Belinda. Nalaman ko kay Belinda na may tampuhan silang mag-asawa. I can't believe Marco would cheat on her." Napabuntong hininga si Sandro sa narinig sa ina. Hindi nito kailangang malaman na si Danica ang babaeng tinutukoy nito. Kung hindi ipipilit itong lalo na pakasalan niya si Bea. "I should go now, ma. Hinatid ko lang ang mga damit ko." "You will be there on Saturday, Sandro. Mapapahiya ako sa mga Sullivan." Pahabol nito sa kanya habang nagmamaniobra siya ng sasakyan. "I can't, ma. I have a date that night." Ngumiti siya at nagpaalam bago tuluyang makalabas ng gate ng mansyon. Sa kondo ay nakaupo sa egg chair si Danica sa may balkonahe at tinatanaw ang papalubog na araw. Alas 5 umalis ang binata pa uwi sa bahay ng mga magulang dahil sa inis sa kanya. Pero talagang hindi niya kayang tanggapin ang anumang ibibigay nito, lalo kung malaki ang katumbas na halaga. She's living with him because he wanted to be with him, not the material things that he would give her. Mayaman si Sandro at hindi naman nakapagtatakang mamahalin ng mga nireregalo nito. He is a generous lover. Pero ayaw niyang pagkatapos ng lahat ng ito'y aakusahan siya ng pamilya nito na isa siyang gold digger o materialistic. Malamig na dito sa labas, masuyo ni Sandro na wika. Hindi ni Danica na malayang nakabalik na ito kaagad. Isa sa mga dahilan kaya iniwan kong kwintas na yon sa opisina ay para ipakitang hindi perang habol ko kay Marco. Did I make an impression that I want expensive gift? No, lumapit ko sa barandilya ng balkonahe at pinatong ang mga kamay. But maybe Marco and I have in common when it comes to you. We want to give you the best. But the best doesn't have to be expensive. Ayoko mabahira ng pagsasama ko sa iyo na pera lang ang habol ko. Lumapit to sa kanya, tinilang kami niya para tumayo rin sa may barandilya. I know, pero mahirap magpanggap na kuripot, sweetheart. Kung sa mga kaibigan ko lang nagagawa ko magregalo ng mamahaling alahas, bakit hindi sa taong nagpapasaya sa akin? Nagre-regalo ka sa mga kaibigan mo ng alahas? Naningkit ng mga mata ni Danica. Tumawa naman ang binata sa naging reaksyon niya. Mas napansin mo pa talaga yung sinabi kong nagre-regalo ako ng mga alahas kesa sa ikaw ang nagpapasaya sa akin. But anyway, dati pa yon. Hindi pa tayo magkakilala. At wag mong pagselosan yon. Wala pa rin tatalo sa'yo. Kalahating milyon sa isang gabit ako pang nagturo. Tila napahiya naman si Danica nang maalalang una nilang pagtatalik. "Ah, ganun. Sinasauli ko na nga sa'yo yung binayad mo, hindi ba? Kahit na isoli mo pa, damage had been done, sweetheart. Hinahanap-hanap ko na." Niyakap na siya ni Sandro at nagsimulang paglandasin ng daliri sa leeg niya, tracing her collarbone. "Hindi ba akong lugi nun? Hanggang ngayon nagbabayad pa rin ako." A playful smile showed on her lips and Sandro barked a laughter. Masaya siyang naayos kaagad ang tampuhan nilang dalawa. Pagpasok nila sa loob ay muling inabot sa kanya ang kwintas.
Hindi ka ba talaga papaawat? Kung hindi mo isusuot yan, ibibigay ko yan kay Bea bukas na bukas din. Panakot ni Sandro, alam nitong pinagseselosan niya si Bea kaya ginamit niya ito para mapasunod siya. That is blackmail. Kinuha ni Sandro ang kahon sa kanilabasang kwintas. Isinuot naman ito sa kanya. Beautiful, thank you. Last mo na to Sandro ha, I don't need material things. I am actually thinking of buying you a car. Sandro? Just kidding, ang KJ mo alam mo ba yon? Ako naman ang pinakamagandang KJ sa buong mundo. Isang malutong na halakhak ang pinakawala nito. You bet, sweetheart. 2 araw matapos si Danica na magpasa ng application sa kumpanya ni Johnson, ay tinawagan siya nito na maaari na siyang magsimula ngayong araw. May agam-agam naman si Sandro sa pagtatrabaho niya dito. Can you just stay in the house? Ayaw mo kasing tanggapin ang perang binibigay ko sa'yo. You don't need to work. Wika nito habang nagbibihis papasok sa ospital. Siya'y 10:00 pang pagre-report sa bagong papasukan. Zan, nag-usap na tayo tungkol dito. I'm jealous of that jerk, you know that? Ayoko may ibang lalaking malapit sa'yo bukod sa akin. Nawala nga sa eksena si Marco, ang mokong na yun naman ang pumalit. Una, walang dapat pagselosan. Pangalawa, he's not a jerk, kaibigan ko yon. Susunduin kita mamaya and don't say no. Okay, pero 8 pang out ko. I can cook for dinner. E di ikaw ang kakainin ko. Sandro? Humalakak ito na inirapan naman niya. Ang daming makakainan sa ibaba, sweetheart. Siguraduhin mo lang na akong laging kasama mo sa dinner. Umalik na ito sa kanya bago lumabas ng kondo. Nagligpit si Danica sa kusina at naglinis sa kondo bago naghanda para sa pagpasok. Excited siyang makapagtrabahong muli. Mahirap tumambay sa bahay maghapon dahil naiisip lang niya ang mga suliraning tinatakasan. Gustong-gusto niya magtanong kay Sandro kung kamustang ama pero binibigyan ito ng kahulugan. 9:30 ay nasa branch na si Danica sa Pasay. Naroon na rin si Johnson at chinecheck ang sales ng store. Finally, you're in my arms again, biro nito. Pinakilala siya nito sa mga crew doon na malugod naman siyang winelcome. Yan po ba yung sinasabi niyong gusto niyong maging girlfriend, sir? Pabirong tanong ng isang kasamahan. Ang ganda nga po talaga. Huwag kayong maniwala dyan. Nasa Quezon City branch ang girlfriend yan. Tumawa naman ito at ang mga kasamahan. Honestly, Danny, I'm glad that you're back. Me too, Johns. Namiss kong ganitong environment. Magulo pero masaya. You bet, guguluhin ko talaga ang buhay mo. Biro nito. Nalibang na si Danica sa maghapong pagtatrabaho at hindi niya pinagkaabalhang tingnan ang telepono. Break time niya ng 2:00 saka lang niya nakitang 5 missed calls ni Sandro. Agad niya itong tinawagan pero si Bea ang sumagot at bigla siyang kinabahan kaya naibaba agad ang cellphone. Umahon din ang selos sa dibdib niya. Bakit hawak ni Bea ang telepono nito? Muli niyang isinilid ang telepono sa bag at nagmamadaling kumain at dahil sa hindi maalis na inis na dibdib ay nawala na siya ng gana. Hanggang sa sunduin siya ni Sandro ay naroon pa rin ang inis niya. You were not answering my calls, sitapan nito sa kanya. Busy ako sa kitchen, 2:00 na ako nagkaroon ng time. Hindi na ito sumagot. Gusto naman niya itanong kung bakit hawak ni Bea ang telepono niya. So how's Bea? Sa halip ay tinanong niya, she's fine, casual lang naman itong sagot. Anong oras kayo magkasama? Tinitigan siya ni Sandro at umiwas siya ng tingin. Hindi ba si Marco ang kakamustahin mo? Sabi mo nga he has a wife. Bakit ko pa siya kakumustahin? Glad you know. Lalo si Danica na nainis na hindi nito sinagot ang tanong niya. Bakit nasa kanyang telepono mo kanina? Or is that I avoided her the whole day na sinasabi mo? Tila nagulat naman to sa sinabi niya. We were at Dr. Reyes clinic. Marco had a mild attack that time. What? Umahon ang kaba sa dibdib ni Danica at awa para sa ama. Kamusta siya? He's okay, he just needed some rest. Hindi na siya sumagot, bagamat nasa dibdib ang pag-aalala sa ama. Inabot ni Sandro ang kamay niya, tinawakan to habang nagdadrive. Pinilit naman niyang alisin sa isip ang kalagayan ng ama para hindi mainis si Sandro. Palingalinga ito sa kanya mula nang ibalita nitong nangyari kay Marco. Okay lang ba sa'yo kung ganito laging oras ng dinner natin? Walang problema sa akin. I can have sandwich while waiting for you. Ikaw ang mas inaalala ko. Bukas magluluto ako ng maaga para iinit na lang pagdating natin. Mas mahal pa tong kinain natin sa sasweldohin ko. Tumawa si Sandro sa sinabi niya. Now you know why I just want you to stay at home. Ayoko nga.
Sa bahay lang ako maghapon, di nabaliw naman ako kakaisip na magkasama kayo ni Bea sa ospital. I like that. Masarap pala kapag nagsiselos ka. Umirap siya dito at pinisil naman ito ng pisngi niya. Mas masarap pa sa luto ko? Muli itong tumawa ng malakas. I like your sense of humor, sweetheart. Kung ang ibang babae walang ginawa ko hindi magpa-cute at magpa-impress, ikaw natural lang. Why do I have this feeling na lagi mo sinusukat ang mga kilos ko? Lagi mo ba akong kinukumpara sa naging past girlfriends mo? I'm sorry, I didn't mean to. Nabibigyan ko lang ng katuwiran kung bakit iba ka sa karamihan. It was supposed to be a compliment, not the other way around. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain na may lumapit sa kanilang mag-asawa. Hey, so you are the mysterious girl that Sandra was hiding from us? Wika na lalaki na pamilyar ang mukha sa kanya. Naalala ni Danica na isa ito sa mga kapatid nito na nagmomodelo din. Hi, I'm Ezekiel, Sandro's handsome brother. Inabot itong kamay sa kanya na kaagad naman niyang tinanggap at pinakilalang sarili. Nakipagkamay rin ng asawa nito na isa ring model. No wonder, ibinahay ka kaagad niya. You're beautiful. Nagbigay naman ng warning look si Sandro sa kapatid. Bakit hindi mo siya ipakilala kina mama? I'm sure kapag nakilala nila si Danica, magbabagong isip nun ipakasal ka kay Bea. Bakit ba ginagambala niyong dinner date namin? Is there any other restaurant out there? Nakangiting wika ni Sandro sa mag-asawa at sumenyas na umalis na. Natatawa namang tumayo si Ezekiel at asawa nito. Kung ako sa'yo, isi-shotgun wedding ko na yang si Sandro na makapag-asawa na. Kumindat to sa kanya bago nagpaalam. Ngumiti lang si Danica sa dalawa. Pagkaalis nila Ezekiel hindi na siya umimik. Hinihintay niya sagutin ni Sandro kanina nang tanungin ng kapatid kung bakit hindi siya pinapakilala. Sa ina nito hindi naman ito sumagot. Kahit paano may kirot sa puso niya. Now she has learned not to expect anything. Are you okay? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Isang tipid ng ngiti ang sinagot niya. Parating pa lang si Sandro sa parking area ng ospital ay natanaw niya na si Bea na naghihintay sa kotse nito. She was obviously waiting for him. Nang makita siya ay kaagad pinatay ang sigarilyong hawak at tinapon sa kung saan. One thing that he hates is a woman who smokes. Pagpatay pa lang niya ng makina nakita na niyang papalapit na si Bea at nakasimangot. He hated early confrontation but it seems that he cannot avoid it now. Pagbaba niya isang sampalang dinapon ng palad nito sa kanya. So, you're dating Danica? Namumulang mukha nito sa galit. Iniwas niyang mukha dito ngunit tuloy-tuloy itong nagsalita. Did Dad know about this? I don't know what you're talking about. Chinek niya mga lock na sasakyan habang nakasunod sa kanya si Bea. Nagalit na galit pa rin. Una, ang daddy ko. Now it's you. Ganun ba talaga kalandi ang babaeng yon? Saan mo ba nakuhang kaisipang yan? Nilabas nitong phone at pinakitang larawan ng dinner nila kagabi. Ide-deny mo pa ba? First of all, wala tayong relasyon, Bea. I can date whoever I want. Fine, pero hindi ang Danica na yon. She ruined our family, Sandro. In case you forgot, hindi na sila nakikita ng daddy mo. Whatever they had is over. Of course, but I'm not finished with her yet. Pupuntahan ko siya kahit saan siya magtago. I will sue her for having an affair with my father. You will not do that, Bea. Watch me, Sandro. You know what? Hindi ba magandang timing ngayon na i-anunsyo ang engagement natin? That will be fun. Stop it. Walang engagement na magaganap. Sa pagkakataong iyon ay nawalan na si Sandro ng pagtitimpi. But Bea's unstoppable. Tila hindi nito naririnig ang sinasabi niya. Auntie Armida will hear about this. I bet Sandro, ipapakasal tayo ng sa lalong madaling panahon. Don't do this, Bea, please. See you later, my future husband. Nakangiti pa nitong wika habang papalayo sa kanya. Kung anong nasa isip nito hindi niya alam, pero nangangamba siya para kay Danica. He sighed in frustration. Malaking kaguluhan kapag nalaman ng ina niyang isang mistress ni Mark ang tinatago niya sa bahay ni Ezekiel. Tama si Bea, mas lalo nitong mapapadali ang engagement nilang dalawa. Dahil kailangan niyang makausap si Mark ay napilitan siyang akyatin ang opisina nito. Sinalubong siya ng mapang-akit ng ngiti ni Bea na hindi niya pinansin. Hi, future husband. I wonder where you are hiding, Danica. Tumawag ako sa receptionist ng condo mo pero matagal ka na raw hindi umuwi doon. It's not your business anymore, Bea. It is, babe. We're soon to be engaged, right? I told you. That will never happen. Dahil kay Danica? I didn't know you like second hand. Hindi natin alam kung ilang beses siyang nagpagamit kay daddy.
Gusto ni Sandro na salungitin ang sinabi nito ngunit nagpa siyang hindi na lang. She won't hear it anyway. Pero alam niyang malinis na babae si Danica. He was the only one in her life. Walang ibang nakalapit dito except Marco. The image of her holding Marco's hand one afternoon came to mind. Pinilig niya ang ulo para kalimutan yon. They never went into more intimate anyway. Ano kayang mararamdaman ni Danica kapag nalaman niya engagement natin? Kung sa bagay, sanay nga pala siyang maging kept-woman. Wika nito na tila kausap na lang ang sarili. Umalis siya sa harap nito tinungong opisina ni Marco nang makausap niyang matandang doktor. Ay alam ni Sandro na hindi pa nito alam ang mga sinasabi ni Danica kanina. Maaring hindi nito gustong ipaalam sa ama upang hindi nito puntahan si Danica. Maghapon siyang hindi mapakali kaya maaga niyang tinapos ang pagbisita sa mga pasyente sa tinungong opisina ni Ezekiel. He has known his brother the most sensible man compares to him and Zane. Pagdating niya sa opisina nito ay kaganyang tinungong istante kung saan nakadisplay ang mga alak na collection nito. He chose the hard one. Hey, those are my collections. Kung gusto mong maglasing, may minibar sa bahay. I need a drink as well as someone I could talk to. Umupo siya sa couch, nasa gilid ng opisina nito habang hawak ang alak na binuksan. He was drinking straight from the bottle. I guess it has something to do with Danica. Ano bang problema? Tanong nito nang hindi siya sumagot. She's Marco's secret affair. What? You heard me. Narinig ko kay mama na nagkagulong mag-asawa dahil sa isang babae na sinusustentuhan ni Marco. Seeing her last night, mukhang hindi naman siya ganong babae. She was. Then you're in trouble. Kapag nalaman ng mga Sullivan, Bea knew already. Someone sent her a picture of us last night and she's using it to speed up our engagement. Honestly, I don't like Bea for you. She's so demanding and inconsiderate to other people. Spoiled brat kid. Yeah, right. But mama's so fond of her. So what is your plan? Nagkibit-balikat si Sandro. Iwanan mo na si Danica, Sandro. Find someone else. I can't. Ang nagdidikta ba sa sagot mong yan ay ang puso mo o ang nasa pagitan ng mga hita mo? Hindi rin ni Sandro alam ang sagot. Obviously, he wanted her in his bed. Walang gabing hindi niya ito inangkin mula nang dalhin niya ito sa kondo ni Ezekiel. I guess you're in love with her. How so? Napakarami mo na ikinamang babae, Sandro. Sa ating tatlo ay pumapangalawa ka kay Zane. Pero hindi ka nagulo kahit isa man lang sa mga yon. And seeing you trouble like this, it's not just last. So anong solusyon sa problema ko? Fight for her. If you think she's worth it, marry. She's in love with Marco. Paano mo nasabi? I saw how she looked at you last night. At nang isuhestyon namin na ipakilala mo siya sa bahay at hindi ka sumagot ay lumamlam ang mga mata niya. We don't know what happened between them and Marco. Sa tingin mo ba'y malalim ang relasyon na meron sila? Bukod sa pinag-aaral siya ni Marco sa kolehiyo at ginawang sekretarya pagkatapos ay wala na akong alam na iba pang malalim nilang samahan. They didn't live together. Hindi ba sila nagkaroon ng anak? They never had an intimate relationship kung pagbabasehan ay ang napapansin ko sa ospital noong siya pa ang sekretarya ni Marco. She was a virgin when I first took her. And that was 2 years ago. 2 years ago? Yeah, kasama siya ni Brandon na pumunta sa club ni Zane isang gabi. Because she needed money to save her mother from an accident. And you were taken by the beautiful face. It was a statement. Not at first. Lumayo ko nung nalaman kong tila siya binubugaw ng kasama ni Brandon. I can bed a woman without paying a cent. Pero nang lapitan siya ng kung sino-sinong lalaki sa club ay nabahala ako. She was naive, innocent, hindi sanay sa ganong gawain. Pero bakit sinamantala mo ang pagkakataon kahit paano pinagsamantalahan mong sitwasyon niya? What can I do? I'm not a saint, Zeke. I understand. She's lovely and charming. Marahil ay dala ng pangangailangan kaya niya nagawang pumatol kay Marco. So what now? I don't know. Hannah was living with her boyfriend in Singapore, Zan, but that didn't stop me from wanting her and marrying her. Ipinagpapasalamat ko pa rin naman na malinis siyang babae at mali ako sa pagkakakilala ko sa kanya. But the point is, the past doesn't define anyone. May mga sitwasyon lang tayong kailangan nating kumapit sa patalim. Hindi kaya tinadhana na kayo magkitang muli pagkatapos ng 2 taon? What is this? Another Ezekiel and Hannah in the making? Ang kapatid at asawa nito'y nagkahiwalay din at muling nagtagpo, makalipas ng 2 taon. Magdesisyon ka na, Zan. Don't keep her like a mistress like Marco did.
You're single and you can marry her. Kung sana'y ganun kadali, Bea was so furious when she found out I was hiding Danica from them. Nagbanta pa siyang ipapakulong to dahil sa pakikiapid kay Marco. Then that's the hardest part. Wika ni Ezekiel na tila hindi rin alam kung ano ang gagawin. Hanggang sa makaalis ng opisina si Xandre, gulo pa rin ang isip niya. At dito na po nagtatapos ang 8 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.